Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, the book of Romans chapter 12 verse 21. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Overcome evil with good. So ano po ba ang nangyayari sa mundo natin ngayon? Ano po? So malinaw po sabi sa Matthew chapter 24 verse 12, ang kasamaan ay lalaganap kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. So there will be increase of wickedness. So hindi lamang pala sa Pilipinas yan, mga kapatid. Ang kasamaan ay lalaganap sa buong mundo at maraming manlalamig sa kanilang pag-ibig sa Panginoon. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, there will be terrible times in the last days. So, mas sasama pa ng sasama ang panahon. Mas hihirap pa at gugulo pa. Kaya mga kapatid, dapat aware po tayo sa nangyayari ngayon sa buong mundo at maging sa ating lipunan. Ngayon sabi po sa Revelations 22 verse 11, ang masama ay magpapakasama pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Ngunit ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. So meron namang pag-asa. Kasi bagamat nag-i-increase po yung wickedness sa buong mundo, tayo naman na tinawag ng Panginoon ay mamumuhay ng matuwid at ng may kabanalan. Kaya alam niyo po, there's still hope. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 4, Jesus will rescue us from the present evil age. So may pangako po ang Diyos. Tayo'y tutulungan, ililigtas ng Panginoong Jesus even in this present evil age. So kailangan lang tayong mga Kristiyano, tayo po'y maging mapagbantay. Let us be vigilant. Tandaan niyo po, vigilant hindi militant. Kasi sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. So makikita ninyo ang dyablo nandiyan dyan palagi. Kaya dapat maging mapagbantay tayo sa pananalangin at maging sa ating pamumuhay. At ang dyablo anytime sisingit yan, bibigyan ka ng problema, bibigyan ng kaguluhan ng iyong buhay, or may mga magaganap sa mundo na hindi natin gusto. At itong mga bagay na ito ay tunay na magpapahamak sa maraming tao, pero kung ikaw ay mapagbantay, kapatid, ikaw ay maliligtas. Kaya ang mga Christians, prayerful tayo dapat palagi. Hindi tayo laging tinatamad sa panalangin. Dapat po itong mga panahon na ito dapat po mas i-intensify pa natin yung ating prayer life habang gumugulo ang mundo. At higit sa lahat, mamuhay tayo ayon po sa salita ng Diyos. So pangalawang katotohanan, don't compromise. Huwag tayong magkukompromiso. Kasi ang sabi po ng Santiago chapter 4 verse 4, ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Maraming Kristiyano, ginagaya nila yung gawin ng sanlibutan. Nagpapadala sila sa tukso ng sanlibutan. Namumuhay sila sang-ayon sa pag-iisip ng mga taga-sanlibutan. So, alam niyo po, yung nagko-compromise, mapapahamak din po yan. At kung ayaw niyong mapahamak, manatili po kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya sabi ng Santiago chapter 4 verse 4, ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Warning po yan sa atin. Huwag tayong maging worldly. Panghuli, do not envy the wicked. Huwag mong kainggitan yung masama. Basahin niyo po yung Psalm 37 verses 1 to 7. Alam niyo po yung masama, katulad ng damo, matutuyo sila. Yun po ang kanilang magiging destinasyon. Tayo mga Kristiyano, sabi rito, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Gusto mo bang maging ligtas sa lupain? Masa ka sa Diyos, ang sabi ng Biblia, at ang mabuti gawin. Ang sabi rito, ang iyong sarili sa Kanya'y italaga, tutulungan ganap kapag ikaw ay nagtiwala. So, tutulungan ka ng Diyos, kapatid, kahit magulo ang mundong ito, kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, kabutihan mo'y magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Kapag gumagawa ka ng mabuti, magliliwanag ka.
At ang sabi ng Biblia, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Kaya huwag kang maiinggit sa masama, kapatid. Ang higit sa lahat, mahalaga sa buhay na ito, tayo po raw ay umasa sa Diyos na siyang magliligtas sa atin sa mga panahong katulad nito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli at in-encourage mo kami na sa buhay na ito dapat daigin namin ang kasamaan ng kabutihan. Kasi kailanman, Panginoon, ang sabi ng iyong salita, ang kasamaan ay hindi magwawagi sa kabutihan. Lagi pong panalo ang liwanag at kami po'y namumuhay sa liwanag dahil kami napabilang sa iyong pamilya at alam namin ang aming Panginoong Hesus ay ililigtas kami sa panahong ito. Salamat po. At alam namin, Panginoon, pwede namin panghawakan ang mga pangako ng Psalm 37 verses 1 to 7 sa buhay na ito upang kami po ay manahang ligtas sa lupain na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.